Morris POV. Iha, gising. Kumain ka na muna. Sabi sa akin ni Manang. Anong oras na po, Manang? Inaantok na tanong ko sa kanya. 2:00 na ng hapon, Iha. Sagot niya sa akin. Sige po, Manang. Bababa na lang po ako. Wag na. Nagdala na ako ng pagkain mo dito. Ang sabi ni Arcus ay hayaan lang kita na magpahinga. Pero ayaw ko rin naman na magutom ka. Kaya nagdala na ako para hindi ka na mapagod pababa. Sabi niya sa akin, salamat po Manang. Malambing na sabi ko sa kanya. Kumain ka na para makatulog ka na ulit, sabi niya sa akin. Opo, salamat po ulit. May gusto ka bang ulam mamayang gabi? Tanong niya sa akin. Okay lang po ba kung ako ang magluluto ng hapunan natin? Tanong ko sa kanya. Sige, alam ko na matutuwa si Arcos kapag nalaman niya na ikaw ang magluluto, sabi niya sa akin. Thank you po Manang. Lumabas na si Manang, ako naman ay kinain ng pagkain na dinala niya. Sobrang nasarapan ako kaya naman naparami ang kanin ko. Niligpit kong pinagkainan ko at dinala ko sa ibaba. Ako na rin na naghugas dahil ayaw ko naman na istorbong mga kasama namin dito sa bahay. Kaagad rin akong bumalik sa silid ko para maligo. Saktong 4:00 ng hapon ay bumaba ako. Sasama ko kay Manang sa palengke para bumili ng mga sangkap na kakailanganin sa lulutuin namin para sa hapunan. Mas gusto kasi ni Manang na sariwa palagi mga sangkap na ginagamit niya. Natuwa naman ako dahil talagang bago to sa akin. Manang, ang ganda naman ng kasama mo. Kasintahan ba yan ni Gov? Tanong ng tendera kay Manang. Naku hindi, inaanak ito ni Gov Arcus, nakangiti na sagot ni Manang. Ay, akala ko talaga kasintahan niya. Kailan kayo mag-aasawa yung si Gov? Matagal na rin siyang single o baka naman mahal pa rin yan dati niyang asawa? Yan rin ang hinihintay ko pero isa lang alam ko, malapit na mag-asawa ulit si Gov. Nakangiting sabi ni Manang. Dapat lang, hindi na siya bumabata, kaya dapat maghanap na siya ng mas bata. Sad naman ang isa pa sa mga tendera. Kung hindi lang ito inaanak ni Gov, ay bagay silang dalawa, sabi pa ng isa sa kanila. Kayo talaga, sige na, aalis na kami dahil magluluto pa kami ng hapunan, sabi sa kanila ni Manang. Sige Manang, salamat, masaya na sabi ng mga to. Pagpasensyahan mo na lang sila Iha. Akala kasi nila ikaw ang bagong kasintahan ni Arcus. Marami rin kasi may gusto na mag-asawa na siya. Mahal na mahal kasi ng mga taga rito sa palengke si Arcus. Sabi ni Manang sa akin, malay niyo po mag-asawa na yon o baka makipagbalikan na siya kay Jesusa. Sabi ko kay Manang, malabo yung sinasabi mo Iha. Kung talagang gusto ni Arcus ay hindi na sana siya nakipaghiwalay. At kung mahal pa niya ay matagal na sana siyang nakipagbalikan kay Jesusa. Hindi man natin alam ang tunay na dahilan ng paghihiwalay nila, ay alam ko na malalim to. Hindi basta-basta bibitiw si Arcus na walang dahilan. Saksi ako kung paano siya naging mabuting asawa at ama sa mag-ina niya. Kahit pa busy siya ay priority niya pa rin ang mag-ina niya noon, sabi sa akin ni Manang. Hindi naman po natin alam, malay po natin baka mahal pa niya si Jesusa, sabi ko sa kanya. Gusto mo ba? Po? Gusto mo rin ba na mag-asawa ang ninong mo? Nakangiti na tanong niya sa akin. Kung saan po siya masaya, Manang, alam kong sinungaling ako sa sagot ko pero ano nga bang magagawa ko? Ano bang magagawa ko kung masaya siya sa iba? Kung may mahal siyang iba, wala akong karapatan sa kanya. Wala namang kami at hindi ko alam kung magkakaroon ba kami. Sa tingin ko'y nahanap na ni Arcus ang para sa kanya, sabi sa akin ni Manang. Good to hear that Manang, sabi ko sa kanya. Uwi na tayo Iha, nakangiti na sabi sa akin ni Manang at hinilan na ako papunta sa sakayan ng tricycle. Pagdating namin sa bahay, tinulungan ako ni Manang na maghanda ng mga sangkap. Hanggang sa iniwanan niya ako dahil gusto ko na ako na magluluto ng ulam namin ngayong gabi. 3 ulam ang iluluto ko. Hindi ko ramdam ang pagod dahil nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko. Mag-aalas 7 na ako natapos sa pagluluto pero hindi pa rin umuwi si Ninong. Dapat ay 6 nandito na siya. Mito Ninong. Uuwi ka ba? Halos 1 oras na hindi man lang siya nag-reply sa akin. Pero hinintay ko pa rin siya hanggang maghating gabi. Umaasa ko na uuwi siya ngayong gabi. Pero walang umuwi na Arcus. Kahit na-reply ay wala akong natanggap mula sa kanya. Kinaumagahan ay wala pa rin dumating. Sabado ngayon at alam ko na wala siyang pasok sa Capitol. Nag-ring ang phone ko kaya naman mabilis ko tong sinagot dahil tumatawag ang best friend ko. Hello bestie, good morning. Free ka ba today? Tanong niya sagad sa akin. Good morning bestie, of course, wala naman akong ginagawa ngayon, sabi ko sa kanya.
Gala tayo, sabi niya sa akin. Sure, mabilis na sagot ko sa kanya. Okay, saan tayo magkikita? Saan ka ba ngayon? Ako na lang ang pupunta sa'yo, sabi ko sa kanya. Mabilis naman niya sinabi ang address niya. Napagkasunduan naming dalawa na ako na lang ang pupunta sa kanya para naman hindi na kami maghintayan pa. May condo unit na pala siya dito kaya naman doon na ako dumiretso. Sa may labi na lang ako naghintay. Nakamotor rin ako, tuwang-tuwa naman siya dahil matagal na daw niya ako hindi nakita na magdadrive. Mag-shopping tayo, sabi niya sa akin. Okay, sabi ko at pinatakbo ko ng motor ko. Napangiti naman ako dahil parang bata tong kaibigan ko. Tuwang-tuwa talaga siya. Agaw atensyon tuloy kaming dalawa sa mga pasigaw-sigaw niya na para bang nasa Amerika pa rin siya. Bestie, stop it. Nahihiya ako, sabi ko sa kanya. Bestie, sorry. Pero for the daily vlog ko to, sagot niya sa akin. Vlogger ka na ba? Tanong ko sa kanya dahil nagulat ako. Oo naman, sayang ang mga followers ko kung hindi ako mag-vlog. Kaya say hi to my first vlog here in the Philippines, sabi niya sa akin. Nag-hi naman ako sa camera niya noong tumigil kami dahil red light na. Siyempre, support ako sa kaibigan ko. Kung saan siya masaya, dun ako. Masaya rin ako dahil hindi na siya mahiyain ngayon. Kasi dati tahimik lang siya, pero ngayon malaki nang nagbago sa kanya. At natutuwa ako sa pagbabagong nangyayari sa kanya. Nang makarating kami sa mall ay dumiretso kagad siya sa isang sikat na butik. Ako naman ay wala namang gustong bilhin kaya naging camera woman na lang niya ako. Tagahawak ng camera niya. Masaya naman ako dahil masayang kaibigan ko. Nang mabili niyang lahat ng gusto niya ay lumabas na kami para pumunta sa isang sikat na restaurant dito sa mall. Habang papasok kami natigilan ako dahil sa 3 tao na ngayon ipalabas ng restaurant. Si Ninong kasamang mag-ina niya. Alam ko na napansin rin ito ni Leila kaya naman kinuha niya sa akin ang camera niya at in-off niya to. Ate Mori, nakangiti ako sa akin ni Ashley. Ngumiti ako sa kanya, hindi ako tumingin kay Ninong. Ayaw ko makita ang mga mata niya. Kaya pala wala siyang paramdam dahil kasama niya si Jesusa at anak niya. Kung sa bagay, ano naman ang laban ko? Wala akong laban sa kanila. Kailangan ko pang magpanggap na okay lang ako sa harapan nila. Pagpasok namin sa loob ng restaurant, kaagad akong tinanong ng kaibigan ko kung okay lang daw ba ako. Ngumiti naman ako sa kanya at sinabi ko na okay lang ako. Bakit naman ako hindi magiging okay? Tanong ko sa sarili ko. Habang kumakain kami ni Leila ay parang wala akong gana. Ewan ko ba, naiinis ako sa sarili ko. Masyado akong apektado sa nakita ko kanina. Kahit na alam ko naman sa sarili ko na hindi dapat at alam ko mali itong nararamdaman ko. Bestie, ayaw mo ba sa food mo? Tanong sa akin ng kaibigan kong napansin yata niyang wala akong gana. Gusto ko kaya lang affected ka kay Ninong Gov. Tanong niya sa akin. Shh, saway ko sa kanya. Baka kasi may makarinig sa kanya. Wala namang nakarinig, sabi niya. Hindi naman sa ganun, bestie. Nainis ako kasi nag-effort ako kagabi. Pero hindi siya nag-reply sa akin. Hindi naman siya umuwi. Nagluto pa naman ako, sabi ko sa kanya. Yun ba ang ex-wife niya? Tanong niya sa akin. Oo, at ang ganda niya hindi ba? Mas maganda ka. Ang laban lang naman niya sa'yo, may anak sila, but you have something na wala sa kanya. And remember, ex na siya. Minsan ang ex, hindi na yan binabalikan, sabi niya sa akin. Ng kaibigan ko. Wala naman kami at hindi ko alam kung magkakaroon ba kami ng label. Sa tingin ko naman gusto kanya. Kung nakita mo lang mga mata niya kanina, alam ko na nag-aalala siya sa'yo. Siguro kailangan lang niyang gawin ng mga bagay na ayaw niya dahil sa anak niya. Cheer up girl, kung hindi siya para sa'yo, edi hindi. Don't be sad na dahil mag-bar na lang tayong dalawa mamaya. Sabi niya sa akin para lang maging okay ako. Sayang ang effort ko, next time wag ka na mag-effort. Mas okay na hayaan mo siyang mag-effort para sa'yo. Sabi niya sa akin. Baka nga hindi siyang para sa akin. I think it's time for me to move out. Kailangan ko na talagang umalis sa bahay niya, sabi ko kay Leila. Kung ano sa tingin mo mas makakabuti sa'yo, bestie. Basta ako always here to support you. I want you to be happy, sabi niya sa akin. Doon na muna ako dediretso sa condo mo, sabi ko sa kanya. Okay, it's our girls' night out later, sabi niya sa akin. Pagkatapos namin sa mall ay umuwi kaming dalawa sa unit niya. Hindi ako nagbukas ng phone ko. Alam ko naman na walang tatawag sa akin. Alam ko namang busy siya sa anak at ex-wife niya. Baka nga inaayos na niyan lahat sa kanila ni Jesusa. Baka nga gusto niya itong pakasalan ulit. Baka nga si Jesusa talagang tinutukoy niya na pakakasalan niya. Pag nangyari yon ay tapos na rin ang lahat ng meron kami. Ayaw ko naman na maging babae lang niya sa kama. Higit sa lahat, ayaw ko maging kabit niya. Hindi pa naman ako ganun kadesperadang mahalin rin.
Pumunta kaming dalawa ni Leila sa salon. Mas bagay po itong kulay nito, ma'am. Sabi sa akin ni ate. Okay po ate, ikaw pong bahala. Basta gaganda ako, sabi ko sa kanya. Maganda na po kayo, pero mas lalo po kayong gaganda sa kulay na to, sabi niya sa akin. Okay po, ikaw pong bahala. Hinayaan ko siya sa gawin na nais niya. Ang sabi niya bagay sa akin ang kulay na yon kaya go lang. Nagpaputol na rin ako ng buhok ko. Bestie, para kang broken, pabiro sabi sa akin ng kaibigan ko. Broken nga ako, natatawa na sagot ko sa kanya. Broken sa walang label, dagdag ko pa. Malay mo soon may label na, sabi niya sa akin. Yeah, pero sa iba na, sabi ko sa kanya. We'll see, nakangising sabi niya sa akin. Oh my gosh, bestie, is that you? Tanong niya sa akin. Why? Kunot na tanong ko sa kanya. Shit, you're a goddess, nakangiting sabi niya sa akin. Binubola mo naman ako. Sabi ko sa kanya, no I'm not, ang ganda mo. Sigurado kong agaw attention ka sa bar mamaya. Sabi niya sa akin. Uwi na nga tayo, sabi ko sa kanya. Let's go girl, natatawang sabi niya at naglakad na kami pa uwi. Malapit lang naman sa condo building niya sa salon. Habang nag-abang kami ng elevator, hindi ko inasahang makikita ko si James. James, tawag ko sa kanya. Mori, nakangiting sabi niya sa akin. Dito ka na rin ba nakatira? Tanong niya sa akin. Hindi, yung best friend. Napatingin ako kay Leila dahil bigla na lang niya ako siniko. James, best friend ko nga pala si Leila. Hi, it's nice to meet you. Nakangiting sabi ni James sa kanya. Nice meeting you, Pogi. Natawa naman ako sa sinabi ni Leila pero sa tingin ko magkakasundo rin sila. Habang nasa loob kami ng elevator, nagkwentuhan kami. Nalaman ko nakakauwi lang niya galing sa Maynila. Doon pala siya nagstay habang wala siyang pasok. Niyaya siya ni Leila sumama sa amin mamayang gabi at pumayag naman si James. By the way, I like your new hairstyle. You're gorgeous, sabi sa akin ni James. Thanks, nakangiting sabi ko sa kanya bago kami lumabas sa elevator. Nauna kaming bumaba sa kanya at eto na naman ang kaibigan ko. Tinutukso na naman ako pero wala naman akong balak na makapaglandian kay James. Para sa akin kaibigan ko lang to. Komportable na ako ngayon kay James. Siguro dahil pareho kami ng hobby at itong pagmumotor. Sa tingin ko nga magiging matalik ko siyang kaibigan. Suot ang isang sexy dress na si Leila mismong pumili ay pumasok kami sa isang bar. Kaming tatlo kasama si James. Gusto kong mag-enjoy ngayong gabi. Mag-e-enjoy ako at hindi ko kailangang isipin ang problema ko. Hard drinks ang in-order ko ngayon. Ayaw ko uminom ng ladies drink ngayon, James. Ayaw mo bang uminom? Tanong ko sa kanya. Ayaw ko. Ihahatid ko pa kayo. Sagot niya sa akin. Pumunta tayo dito to enjoy tapos ikaw babantayan mo lang kami. Sabi ko sa kanya. I heard him chuckle. Kaya tumawa na lang din ako. Sumayaw kaming dalawa ni Leila at hinihila namin si James. Mas naging masaya ang gabi naming tatlo. Uminom si James pero konti lang. Alam ko na lasing na ako pero alam ko rin naman ang ginagawa ko. Ayaw ko sana umuwi pero sila na mismong naghatid sa akin sa bahay ni Ninong. Thank you bestie, I love you. Malambing na sabi ko sa kaibigan ko. I love you bestie, alis na kami ni James. Paalam niya sa akin. Bye-bye, natatawang sabi ko sa kanya. Habang papasok ako sa loob ng bahay, nakita ko si Ninong na nakatingin sa akin. Seryosong mukha niya at wala naman akong pakialam. Hindi ko siya binati, nilampasan ko lang siya. Paakyat na sana ako sa hagdan pero hinawakan niya ako. Don't touch me, sabi ko sa kanya. What's wrong with you? Tanong niya sa akin. Nothing, I want to enjoy my life kaya wag mo akong pakialaman, sabi ko sa kanya. Shit, sabi niya at mabilis akong binitbit na para bang sako ng bigas. Sinusuntok ko likod at balikat niya pero wala siyang pakialam. Hanggang sa papalibag niya akong tinapon sa kama ko, sinamaan ko siya ng tingin. Narinig kong paglak niya sa pinto. Bakit ka naglasing? Malamang nasa bar ako, alangan namang makipaglandian lang ako doon. Pabalang nasagot ko sa kanya. Hindi ka tumawag sa akin, sabi pa niya. Bakit naman kita tatawagan? Tatay ba kita? Nairita na tanong ko sa kanya. Kausapin mo nga ako ng maayos, nainis na sabi niya sa akin. Bakit ko kailangan na tumawag sa'yo? Sino ka ba? Boyfriend ba kita? Natatawa na tanong ko sa kanya. Hindi to nagsalita at nakatingin lang sa akin na para bang pinipigilan lang niyang galit niya. Hindi ka na pwedeng lumabas na hindi ka nagpapaalam sa akin, lalo na kung sa bar ka pumupunta. Dahil sa sinabi niya, tumawa ako ng malakas. Stop acting like you care for me. Hindi mo ko pwedeng pagbawalan na lang lagi. Kasi hindi ko naman gustong dito ako sa'yo. I want to live my life at hindi na lang puro pagpapainit sa kamang alam ko. Sabi ko sa kanya dahil hindi ko na kayang pigilan sa sarili ko. Mori, sambit niya sa pangalan ko. Bakit? Mali bang sinabi ko?
Tanong ko sa kanya. That's not true, sabi niya sa akin. Just let me enjoy my life and let me live my life on my own. Gusto ko na umalis dito. Hindi pwede, sabi niya kagad sa akin. Sa tingin mo ba, kailangan kong opinion mo? Seryoso rin na tanong ko sa kanya. Huwag mo akong suwayin, sabi niya sa akin. Huwag mo rin ako subukan, dahil hindi mo rin alam kung anong kaya kong gawin. Tumingin ako ng diretso sa mga mata niya. Daddy! Hindi inaasahan ni Arcus na pupuntahan siya ng anak niya dito sa Capitol. Nakangiti pa itong pumasok sa pinto ng office niya. Sweetie, why are you here? Dapat sa bahay ka na damiretso. Nag-aalala na tanong niya sa anak. I miss you, Daddy. Malambing na sabi ng kanyang anak at tinalikan siya nito sa pisngi. I miss you too, sweetie. Just wait a little bit. Dahil matatapos si Daddy sa work, malambing na sabi ni Arcus sa anak niya. Okay po, Daddy. Sagot naman ito at umupo muna ito sa may couch. Sino palang kasama mong pumunta rito, sweetie? Si Mami po, pero nauna na po siya dahil mag-cook pa siya ng dinner natin. Hinatid po ako ng guard sa baba dito. I'm done. Uwi na tayo. Nakangiting sabi ni Arcus sa anak niya. Lumabas na silang dalawa. Nawala sa isip niya na naiwan niya ang phone niya sa office niya. Ang buo niya kasing atensyon na sa anak niya. Nang makarating ang mag-ama sa bahay nila Jesusay, si Arcus ang nagasikaso sa anak niya habang nagluluto si Jesusan ng hapunan. Kanina pa panay tingin sa orasan si Arcus dahil balak na niya umuwi pero nakiusap ang kanyang anak na sumabay na siya sa kanila sa hapunan at pumayag naman siya dahil iniisip niya na makakauwi na siya. Please po, Daddy, stay here tonight, sabi ni Ashley sa kanya. Sweetie, please po, Daddy, kapag si Ate Mori may sakit, pinabantayan mo siya. Pero ako, ayaw mo. Hindi mo na ba ako love? Tanong ni Ashley kay Arcus. Dahil sa narinig niya mula sa kanyang anak, napabuntong hininga na lang si Arcus at hindi na tumutol pa. Hinahanap niya ang phone niya pero hindi niya tumahanap. Lumabas siya para hanapin sa loob ng kotse pero wala pa rin ang phone niya. Biglang sumakit ang ulo niya dahil hindi niya alam ang naiwala ba niya to, nakalimutan lang niya ilapag sa kung saan. May problema ba? Tanong ni Jesus sa kanya. I lost my phone. Baka naiwan mo sa office mo, sad pa nito. Iniisip ni Arcus na baka nga nakalimutan niya sa office. Hindi niya kabisadong number ni Mori kaya hindi niya ito matawagan. Hindi niya tuloy ito masabihang hindi siya uuwi. Sabay-sabay silang kumain. Sa silid ng kanilang anak si Arcus matutulog. Buong gabi siyang hindi makatulog ng maayos dahil iniisip niya si Mori. I miss you, baby. Mahinang bulalas ni Adonis sabing inaalalang magandang mukha ni Mori. Kinabukasan ay nagyaya si Ashley na pumunta sa mall. Gustong-gusto na sana ni Arcus na umuwi pero biglang nagtampong anak niya. Hindi niya tuloy alam kung paano ba niya kukunin ang loob ng anak niya. Bumili sila ng mga kailangan nitong project sa school pagkatapos kumain sila sa isang restaurant. At nang palabas na sila sa restaurant, hindi inaasahan ni Arcus na makikita niya si Mori. Umaasa siyang tatapunan siya ng tingin ng dalaga pero hindi ito nangyari. Hindi man lang tumingin sa kanyang dalaga. Iniisip niya baka galito sa kanya. Nang maihatid na niya ang mag-ina niya, dumiretso na siya sa office niya para kunin ang phone niya. At nakita niya na may mga text message si Mori sa kanya. He tried to call her pero hindi niya ito makontak. Umuwi na siya sa bahay niya at doon na lang niya hintayin ng dalaga. Kamusta si Ashley Gov? Tanong sa kanya ni Manang. Okay naman po siya, Manang. Under recovery pa rin po siya. Si Mori po, kunwaring tanong niya dito. Lumabas siya. Ang sabi niya makikipagkita siya sa kaibigan niya. Alam mo bang napuyat yun kagabi sa kakahintay sa'yo? Hindi na nga siya kumain. Siyang namalengket nagluto ng hapunan. Saad ni Manang na kinagulat niya. Sorry Manang, hindi ko po alam. Okay lang, pero naawa lang ako kay Mori kasi sobrang nag-effort siya para sa'yo. Kakausapin ko na lang po siya. Magpapaliwanag na lang po ako. Mas mabuti na pag-usapan niyo. Mabait na bata si Mori. Alam ko maintindihan ka niya kapag naging totoo ka lang sa kanya. Nakangiti na sabi ni Manang bago to pumasok sa loob ng kusina. Si Arcus naman ay naiwang mag-isa sa living room. Masaya siyang malaman niyang pinagluto siya ng baby niya pero may sa loob siya na natatakot. Lalo na't ramdam niyang galit nito sa kanya. Buong maghapon siya naghintay uuwi ito. Katunayan nagluto rin siya ng dinner para bumawi. Pero madaling araw na itong umuwit lasing pa. Hindi niya kayang tanggapin ang mga sinabi nito sa kanya. Lalo ng mga sinabi nito na alis na ito sa bahay niya. Morris POV. Walang salita siyang lumabas sa silid ko. May tumulong luha sa mga mata ko pero mabilis ko itong pinunasan. Ayaw kong umiyak at bakit naman ako iiyak? Buo ng desisyon ko. Aalis na ako dito. Ayaw ko nasaktan ang sarili ko. Ayaw ko naman sanang umalis pero nawala ng pagkalasing ko at mabilis kong inayos ang maleta ko. Nag-book ako ng sasakyan. Alam kong tulugan na lahat ng tao dito sa bahay. Kaya naman dahan-dahan akong bumaba.
Nandun sa kondo ni Leila ang motor ko, kaya naman wala akong magamit. Sorry kuya, sabi ko sa guard ni Ninong. Okay lang miss. Gusto ko na rin kasi mag-resign dito, ayaw lang pumayag ni Goff. Nakangiting sabi niya. Binigyan ko siya ng pera dahil alam kong kailangan niya to. Bago ako sumakay sa kotse, tumingin ako sa room ni Ninong. Biglang bumukas ang ilaw. Kaya naman mabilis akong pumasok sa loob ng kotse. Nagpahatid na muna ako sa hotel dahil bukas ko na lang ayusin ang pagbili ko ng kondo. Pagod kong ibinagsak ang katawan ko sa kama hanggang sa nakatulog na lang ako. Kinabukasan ay tanghali na ako nagising. Nakita ko na maraming missed call sa akin si Ninong. Kahit si Jesus ay tumatawag na rin sa akin. Naka-silent ang phone ko kaya naman hindi ko narinig ang mga tawag nila. Alam kong hinahanap nila ako. Dahil umalis ako hindi nagpapaalam. Tumatawag si Leila kaya naman sinagot ko. Bestie, where are you? Kanina ka pa nila hinahanap. Tanong niya sa akin. I'm fine, Bestie. Umalis na ako doon dahil lilipat na ako sa nang hindi nagpapaalam sa akin, Mori. Biglang si Ninong pumalit sa kabilang linya. Hindi ako nagsalita at mabilis kong pinatay ang tawag. Wala akong balak na kausapin pa siya. Magalit man siya sa akin pero kailangan kong protektahan ang sarili ko laban sa kanya. Mas okay nang ganito. Mas makakapag-focus ako sa pag-aaral ko. Mas magiging magaan lahat sa akin kapag sarili ko na lang ang iniisip ko. At wala nang nangingialam sa akin. Umangon na ako para maligo at pagkatapos kumain na muna ako ng lunch bago ako umalis. Hindi ko ginamit ang card ni Daddy. Mas gusto kong gastusin ang sarili kong pera. Pinili kong condo unit na pwede na akong lumipat agad. Nang maayos ng lahat, ibinalikan ko sa hotel ang mga gamit ko. Habang naglalakad ako sa hallway, nakasalubong ko si Ninong. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya dito pero wala akong balak na kausapin siya. Baby, narinig ko siya pero nagkunwari ako hindi ko siya narinig. Nagulat ako dahil bigla na lang niya akong hinilat nila sa may hagdan. Uwi ka na please, sabi niya sa akin. Doon na ako sa kondo ko, malamig na sagot ko sa kanya. Galit ka ba? Sorry, I'm sorry, sabi niya sa akin. Bakit ka nagsasorry? Sorry kasi hindi ako nakatawag sa'yo. Hindi ako nag-reply. Hindi ko kasi alam kung nasa ng phone ko. No need to explain. Kasi wala namang dahilan para magpaliwanag ka sa akin. Gusto kong mabuhay mag-isa. Masanay ako doon. Kaya hayaan mo na lang ako, sabi ko sa kanya. Kung yan ang gusto mo. Umuwi ka sa bahay kapag gusto mo, sabi niya sa akin at nauna na siyang umalis. Naiwan ako mag-isa dito. Sorry, pero hindi na magbabago ang desisyon ko. Sad ko sa sarili. Kailangan ko na muna ng oras. Oras para sa sarili ko. Ano kayang mangyayari ngayong buo ng desisyon ni Mori na umalis sa poder ni Arcus? Dahil kaya dito'y magiging madali para sa taong may galit sa kanya na gawan siya ng masama, yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.